Hello mga kapatid, kumusta na kayo? Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon po ay Wednesday, happy midweek po sa lahat. Ngayong gabi ay babasahin po natin ang kahuli-hulihang aklat ng Genesis sa Genesis Kapitulo 50. Ito po ang kahuli-hulihang chapter ng Genesis. Bago po magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahati sa linggo na nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, minahal. Patawad din po sa aming mga kasalanang ginagawa o nagagawa sa aming mga pagkukulang. Ama, tulungan po ninyo kami sana na maunawaan ang kahuli-huli ang chapter ng aklat ng Genesis. Patnubayan na po nyo ang makikinig, gabayan na po ng inyong banal na Espiritu bawat sa amin. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, tunghaya na po natin ang nasa aklat ng Genesis. Ngayon po ibasahin na natin ang nasa Genesis. Genesis 51 hanggang 26. Niyakap agad ni Jose ang kanyang ama at sinalikan habang umiiyak. Pagkatapos inutusan niya ang mga lingkod niyang manggagabot na imbalsumuhin ng kanyang ama, kaya inimbalso mo na ito. Tumagal ang pag-iimbalsam mo sa kanya ng 40 araw ayon sa nakaugalian ng Ehipsyo. Nagluksa ang mga Ehipsyo sa loob ng 70 araw. Nang matapos ang kanilang pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga opisyal ng paraon, kung maaari ay sabihin niyo sa paraon na pahintulutan niya akong ilibing ang aking ama sa Kanaan. Sapagkat bago siya namatay, pinasumpa niya ako na ilibing ko siya sa libingang pinagawa niya sa Kanaan. Babalik din ako agad pagkatapos ng libing. Nang malaman ito ni Faraon, sinabi niya kay Jose, tuparin mo ang pangako mo sa iyong ama. Umalis ka at ilibing siya. Kaya umalis si Jose kasama ang maraming opisyal ng Paraon at ang mga tagapamahala ng palasyo at ang mga tagapamahala ng Ehipto. Kasama rin ang sambahayan ni Jose at ang sambahayan ng kanyang ama, pati na ang kanyang mga kapatid. Ang naiwan sa Gosen ay ang maliliit nilang anak at ang mga hayop nila. Kasama rin nila ang mga karwahe at mga nangangabayo. Talagang napakarami nila. Ang haba siguro ng libing. Pagdating nila sa giikan ng Atan, malapit sa ilog ng Jordan, nagluksa sila roon para kay Jacob at labis ang kanilang pag-iyak. Labis ang kalungkutan ni Jose sa loob ng 7 araw para sa kanyang ama. Nang makita ng mga Kanineyo ang pagdadalamhati nila sa may giikan ng Atan, sinabi nila, labis ang pagdadalamhati ng mga Ehipsyo. Kaya ang lugar na iyon na malapit sa ilog ng Jordan ay tinawag nilang Abel Mizraim. Tinupad ng mga anak ni Jacob ang habilin niya sa kanila. Sapagkat dinalan nila ang bangkay dito sa Kanaan at inilibing sa kuweba na nasa bukid ng Makpela. Sa silangan ng Mamre, binili ni Abraham ang bukid na ito kay Efron na Heteo para gawing libingan. Pagkatapos ilibing, bumalik si Jose sa Ehipsyo kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat na sumama sa pakikipaglibing. Ang pangako ni Jesus sa kanyang mga kapatid, ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, nagbili ng ama natin bago siya mamatay. Sabihin sa iyo na patawarin mo na kami sa ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama na makarating ang mensahe kay Jose, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harap niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, handa na kaming maging alipin mo. Pero sumagot si Jose sa kanila, huwag kayong matakot sino ako para makialam sa plano ng Diyos. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagliligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak niyo. Pinangakuan sila ni Jose na makapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Nanatili Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 taon.
At nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhad sa anak niyang si Ephraim at apo niyang si Makir na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, malapit na akong mamatay, pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar ng pinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita, sinabi niya, ipangako niyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lupain ito. Namatay si Jose roon sa Ehipto na edad na 110 o 110. Inimbalso mo siya at inilagay sa kabaong. Napakaganda po, napakaganda ng istorya ni Abraham, Isaac, Jacob at ngayon ay ni Jose. Dito po nakita natin na namatay na rin si Jose. Sinundin ang biling niya sa kanyang bangkay. At dito rin po nakita na ang lahi ni Israel hanggang ngayon ay patuloy na gumagawa. Salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. At natapos po natin ang aklat ng Genesis. Samahan niyo po muli ako sa susunod na panahon sa pagbabasa sa aklat ng Exodus. Maraming salamat po sa inyo at sana ay patuloy tayong magsamahan at mag-unawaan sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang aklat ng Genesis. Nandito po nakita namin kung paano nyo hinubog ang lahat ng tao, natupad ang mga pangako. Maraming salamat po sa inyo. Ama, patuloy ko pong dadalangin sa inyo at hihiling na masaganang biyaya at pagpapala. Kagalingan para sa aming mga karamdaman. Kagamutan para sa aming mga pang-espiritual na kalagayan. Patuloy po kaming inaatake ng kaaway. Ngunit po nandiyan kayo upang kami proteksyonan. Salamat po sa pagdinig nyo sa aming mga panalangin. At patuloy nyo kaming gagabayan sa loob pa ng kalahating sa linggo. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, magandang gabi po at happy midweek sa lahat.